Hello guys! Welcome back to our channel. Sa mga napadaan lang po dito sa aming vlog, kami po ay under NB PNP Skilled Worker Stream. Si husband po ang aming principal applicant. Ako naman po ang open work permit at study permit naman ang aming minor child. Ito po ang aming naging pathway para makarating dito sa Canada. For today's vlog, gusto po namin na ibahagi sa inyo ang mga required documents at immigration forms na aming pinrepare bago kami mag-lodge ng aming PR application. Maaaring magkakaiba ng documents at immigration forms na ma-generate sa PR portal depende po sa ating program at category. Kaya alamin natin ito ng mabuti. Since kami po ay NB-PNP, ang program namin ay Economic Immigration at under po siya ng Provincial Nominee Category. Halimbawa po kung ang inyong category ay AIP or Atlantic Immigration Program, may mga required documents sila na hihingin sa inyo na hindi naman hiningi sa kagaya namin na Provincial Nominee Category, kagaya po nito. So sa PNP, Confirmation of Nomination ang tawag, at sa AIP, Confirmation of Provincial Endorsement naman ang hiningi. So magkaiba po, depende po sa program at category natin. Bilang kami po ay nakapag-submit noon ng ilang mandatory requirements sa stage pa lang ng expression of interest, pinalad kami na makatanggap ng Invitation to Apply or ITA, kaya nakapag-submit kami noon ng provincial application sa Government of New Brunswick at sa awa ng Panginoon na-nominate si husband. After niya, nag-lodge na kami ng work permit application sa IRCC Secure Account or JCKey. Ang mga dokumento na ginamit namin noon sa stages na ito ay siya din namin ginamit o sinubmit sa pag-apply namin sa federal government ng aming PR application. PR ready ka na ba? Dahil alam namin na PR pathway ang tatahakin namin na program, pinaghandaan na agad namin ang mandatory requirements para matawag kami na PR ready. IELTS, ECA or Educational Credential Assessment at Proof of Funds. Ito ang mga mandatory requirements para matawag tayong PR ready. Kaya inuna naming pinaghandaan ang mga ito. Though ang Proof of Funds ay walang baseline or specific amount sa NB-PNP Skilled Worker Stream, kami po ay nag-present pa din ng Proof of Funds. Kasi sabi sa guideline ng aming pathway, kailangan ma-demonstrate mo ang intention mo to reside in New Brunswick at isa doon ay yung ability mo to support yourself in NB. Hindi lahat ng pathway o program ay kailangan ng Proof of Funds. Halimbawa dyan ay ang NB Critical Worker Pilot Program, pero sa akin, mas magiging strong ang ating application kung may ipepresent po tayong proof of funds, hindi ba? Whether kailangan o hindi sa inyong program, ang proof of funds po ay malaki ang maitutulong sa ating pag-settle dito sa Canada. Sa experience namin, buti na lang at kami ay may bit-bit na money nung time na mag-land po kami dito. Depende pa din po kasi yan sa inyong magiging situation. Since kami, alam na namin ang magiging situation namin, minabuti namin na magdala o mag-present ng proof of funds para sa pagsisimula namin dito. Mas maganda kung aaralin natin ang guidelines ng ating program. Sa AIP naman, mayroon silang specific amount ng proof of funds. Depende sa laki o bilang ng iyong pamilya. So ito po yung table ng AIP. The amount of money you need to support your family is based on the size of your family. Paano i-calculate ang size ng isang pamilya? Include nyo po ang sarili nyo bilang principal applicant, ang spouse at ang mga anak. Kung family of 3 kagaya namin, ang proof of funds na dapat namin i-present, halimbawa na kami ay under AIP, ay 5,620 CAD. Ito po ang mga required supporting documents na na-generate sa aming checklist. Travel document, passport ang aming in-upload dito, ang confirmation of nomination ni husband, ang kanyang IELTS, ang aming NBI, ang aming mga photos at ang aming mga birth certificates.
For additional supporting documents, nag-upload naman kami ng marriage certificate, TOR and diploma namin mag-asawa, school credentials ni Kian at ang kanyang conditional letter of acceptance, ang aming mga latest bank certificates and bank statements, at ang aming mga CV. Sa other additional supporting documents, dito natin pwedeng i-upload ang mga documents natin na sa tingin natin ay makakatulong na patibayan ng ating PR application. Yun bang tipong wala lang hihingin pa ang case officer na magre-review ng ating application kasi nandito na lahat. So dito namin in-upload ang invitation to apply ni husband, ang kanyang ECA, ang kanyang employment contract, offer of employment ID number, work permit support letter, COEs naming mag-asawa at reference letter. Now, punta naman tayo sa mga immigration forms na nasa aming PR document checklist. Ang Immigration 0008, 5406, 5669, at 5562. We filled out these digital forms online directly in the portal po. No need to download them once mag-fill out na kayo. These forms are mandatory for all programs din. Sa PDF forms, required din ang mga ito. Immigration 0008 Scheduled 4, IMM 5690. Itong mga forms na ito ay kailangan nating i-download. Hindi sila piniprint and scan, alright? So, once downloaded, fill it out, digitally sign it, and then upload. Pro tip, i-follow po natin ang mga forms na nag-a-ask ng ating digital signature para iwas return ng ating application. Kapag meron po kayong documents na di ma-provide or may gusto kayong i-explain sa isang specific document, lagi nyo po iyon aalalayan ng letter of explanation at i-upload po ito sa other section ng PR portal. Nang sa ganun, maiwasan na agad ang ma-return ng ating application at makasave tayo ng time. That's about it, guys. I hope makatulong ang video na ito kung kayo ay nagpaplano pa lang na mag-Canada or may application na dito sa Canada. Mabigyan namin kayo ng mga ideas about documents na kakailanganin ninyo kapag time nyo na po na mag-apply for PR. Maaaring at some point, may pagkakaiba pa din ang ma-generate na documents at immigration forms. Maigi po na alamin natin at pag-aralan natin ang ating eligibility criteria, ang ating application guidelines at ang document checklist ng ating program. Noong panahon na nagdesisyon kami na i-lodge na din ang aming PR application noon sa Pinas pa lang, in-update namin ang lahat ng documents na kailangang i-update kagaya ng mga bank certificates at bank statements. Kung malapit na ma-expire ang inyong NBI, mas maigi po na kumuha na po kayo ng latest. Ang nomination na malapit na ma-expire, mas maganda po na latest ito bago kayo mag-lodge para maiwasan natin ang ma-return ng application. Huwag natin kalimutan, it may take few months before IRCC will assess our application. Typically, 3 months or more. In our case, in-anticipate namin na within 3 to 4 months bago kami ma-assess. At iyon nga, November 2023, ang ika-4th month namin, doon lamang po kami na-assess. Kami ay naka-receive na nga ng AOR at dito na nga nagsimula ang aming processing time. Kaya napaka-importante na latest ang ating mga documents na isasubmit. Nang sa ganon, maiwasan natin ang return application. Kasi pag nangyari yan, maghihintay tayo ulit kung kailan ma-review ang ating application. Sayang ang panahon. Maaaring madali din lang naman na ma-provide ang mga latest documents na hihingin ulit sa inyo, pero dahil nga kakailanganin na naman natin na maghintay, baka by then may isang document na naman na may invalid. Ang pag-issue ng AOR ay nakadepende sa ating type of application. Kung sa PNP, around 3 to 4 months. If we get lucky, may 2 months or less. Sa express entry application, within minutes sa pan-submission, nakaka-receive na sila ng AOR.
May 27 ito, Monday, nasa school na si Kian. Day off ko naman at mamayang gabi pa ang work ni husband, kaya kami ay naglakad-lakad na nga muna sa aming community. Nagiging bonding time namin ito ni husband since ito lang yung oras na nagkakasama kami, kasi pag day off niya sa weekends, nasa work naman po ako. So naglakad-lakad lang kami niyan at ine-explore ang aming community. Maraming salamat pong muli sa panonood. See you on the next one. Dalangin namin na ma-approve natin po ang inyong mga application dito sa Canada. At sa mga nagpaplano na mag-Canada, magtiyaga lang po tayo sa pagre-research. Kung kayo po ay magdi-DIY ng iyong application kagaya namin. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at madami po kaming gustong i-share patungkol sa journey namin dito sa Canada. Pray lang tayo lagi and choose to be kind. Bye-bye!